He is old, he will not depart from it. So, Amen. Malay pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo mo ihanyan ko muna ng tumayo lahat at tayo manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa isang pagkakataong ito, Panginoon. Na you gather us together, O God, para pagpiyasahan namin ang iyong salita. Salamat, Panginoon, sa puso ng mga kaluluwa na iginagawa dito. Panginoon, upang Panginoon, pagtulay-bulay namin ang iyong salita. Lord, itago mo, malit na lingkutin ka na nagpulang, Panginoon, na kayo makita, Panginoon, na iyong kalinigan, na iyong kaluwalhatian, at hindi ang lumiling ka. Hindi ang aming mga sarili. Lord, check our hearts, Panginoon, open our hearts, at namang gawa ng kaaway, sinasabay namin ito sa pangalan nito, Kristo, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Lord, na bago matapos ang gawain ito, Panginoon, pupunuin mo kami ng kagalakan, karunungan, na nagbubuhat mula, Panginoon, sa iyong salita. Itong samot dalangin namin, na hiningi namin sa pinakamatamis, ang Panginoon pangalan na si Kristo, na aming Panginoon, at tagapagligtas. Okay, ang TGM. Amen. Salamat. Salamat. So, ngayon, pag-usapin natin ngayon, ang ito tayo sa ngayon, tungkol sa soul. Kasi, diba? Yan ang pinuborn again sa atin. Yan din ang sinisave sa atin. Yung soul. So, ano ba yung soul? Diba? Sabi sa Greek, ang ibig sabihin ng soul sa salitang Grego ay okay, yeah. Tama ba? Okay, so okay. Alright. Sinawag itong mind. Okay, mind. So, ganito ang itsura natin kapag lumabas tayo sa mundong ito. Ito ang itsura natin. Yan. Ito ay subconscious mind. Bahay na sa subconscious mind. Ito ang ating body. Okay. Okay. Ngayon, nung pinanganak daw tayo, day 1. Diba? Ano ba yung subconscious mind? Ang subconscious mind, ito yung sinasabi ng mga psychologists, psychiatrists na malapit para mababa. Memory box. So, napapansin ninyo, open siya. Open siya. Ibig sabihin, lahat na naririnig dito sa tinatawag na main faculty ng tao. Lahat yung 5 senses natin. Ano mo 5 senses natin? Taste, hearing, sight, smell, smelling, di ba? Seeing, touch, okay. Lahat ng yan, mga windows na yan, lahat na pumapasok dyan, pupunta yan sa subconscious mind natin. So, kaya papansinin ninyo, parang may pagkakahawig ako kay tatay. Parang may pagkakahawig ako kay nanay. Parang pala ikaw ni nanay, yung ugali nakuha mo. Why? Because your family is your principal environment. So, lahat na nakikita mo kay kuya, kay ate, kay nanay, tatay, papasok sa'yo. I-absorb mo lang. Para kang isang recorder. Lahat na nakikita mo, lahat na naririnig mo, i-absorb mo lang. Ang subconscious mind, wala itong karapatan tumanggi. Ang gagawin lang niya ay tumanggap na tumanggap, umabsorb na umabsorb. Kaya open siya. From day 1, kaya yung bata, pag umanap sa salamin, 1 hanggang 5 years old, ang bata pag umanap sa salamin, hindi niya alam kung sino yung nasa salamin. Why? Kasi hindi ko siya conscious. Wala pa yung conscious mind niya. Only the subconscious mind. Okay. Ngayon, imagine, from first year hanggang 5 years, yung repeated information na tinatanggap niya mula sa kanyang principal environment, na paulit-ulit ay magiging isang tinatawag na paradigm. Ibig sabihin ng paradigm is a multitude of information na naging habit. Kasi, because of repeated
information. So, tinawag ito ng science o ng psychology na program. Program. Lahat. Kaya pansinin mo, ang bata, kahit hindi mo turuan magsinungaling, magsisinungaling. Tama? Amen? Magsisinungaling yan. Di ba? Ang bata, kahit hindi mo turuan magmura, magmumura yan. Ang bata, kahit hindi mo turuan malakit, malalakit yan. Eh, ang anak lang namin eh. Pag nakita ng bata, ba't ka? Wala pa paligiran na siya na dito. Hindi kami nagsasalita din ng mga bad words, pero nagugulat ako. Biglang may lumilitaw sa kanya. Okay? Makita natin. So, yung paradigm, yun yung multitude of habits mo. So, magagaling yan doon sa paligid mo sa environment. Dalawa lang yan eh, pagkagalingan yan. Kundi, genetical or environmental. Pagkagalingan yan. Naniniwala ba kayo na proof ng science na ang ugali ay namamana through genes? Namamana through genes. Di ba? So, plus factor pa yung sa environment. Sa genes, saka sa environment. Environment. Kaya sa environment, yan yung tatawag na outside world. Sabi ng Biblia, sino raw ang hari ng sanlibutan ito? Sino? Satan. Diba? Kasi lahat. Everything was perverted. Lahat. Everything was perverted. Mamaya, itutur ko sa inyo kung bakit sinabi itong lahat halos sa pervert. Diba? Pati way of thinking natin, mindsetting natin. Diba? Perverted lahat. Pati yung true tradition, yung mga namana natin, sa Kastila lang, ang dami natin namana eh. 300 years. Di ba? Yung pagiging manyana habit, ningas tugol, chismosa, gitera. Di ba? God mentality. Lahat yan, galing ng Kastila doon yan eh. Namana natin yan. 300 years tayo. Under their occupation. So, na-influence tayo. Lahat ng pamilya, lahat ng bata, lahat ng influence ng Spaniards, ng Western, pumasok sa paradigm natin, lahat siya. Diba? Ilan lang sa isang holiness. Sorry to tell you this. Yung fellow niya perverted yan. Lahat yung perversion na nangyari dyan. So, word na yan. Diba? Sabi, may salitang modesty. Diba? Noon ako, nung nalilig yung salitang modesty sa noon ako, iba yung modesty niya noon. Diba? Ang modesty niya talaga noon, hindi makita yung paa. Yung dulo ng damit, diba? So, hindi mo makita, diba? Jesus. Hindi mo makikita sabi modesty. Talagang modesty on its true sense. Pero ang modesty ngayon, iba na. See? How the enemy perverted. So, hindi ko naman nanawa. Passing is just a passing story about yung jeans. Sino po ang kauna-una ang babae ng jeans? Pantalon. Marilyn Monroe. Kaya di mo si Marilyn. Sinakakilala kay Marilyn Monroe. Ha? Yeah, Marilyn Monroe. Si Marilyn Monroe, ang Madonna, ang lola ni Madonna. Actually, ang Madonna nung panahon na yun, she was a sex symbol. Sex symbol siya. Pag sinabing Marilyn, ginaya ni Madonna yung tsura, di ba? Nasa panahon niya, siya yung Madonna. Siya ang kauna-unahan na babae na nagsuot ng jeans. Doon lang, nagsuot ng jeans ang mga babae. Di ba? Si Marilyn Monroe ang nag-promote. And who is Marilyn Monroe? She is a perverted woman. Di ba? Sex symbol nga eh. Sex symbol. Ito, hindi na namalayan ng buong mundo. Di ba? Hindi pagdaraya ng kaaway. Dahil artista, sikat na artista, ano nangyari? Mga artista, trendsetter. Siya yung nagpapauso. Di ba? Siya yung nagpapauso. Kasi nauso yung jeans.
Sumunod ang buong mundo. Sumunod. Sumunod. Pero dati hindi nagpapantalo ng babae. Yung time lang ngayon, nagpantalo ng babae. At ginay ng buong mundo sa isang sex symbol. Hindi sa isang holy woman. Yan yung perversion, di ba? Na-amaze ako sa malaman ko yan. Ngayon, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Ngayon, pagdating ng 5 years old, ang bata, di ba, magsisimula siyang tinik ng psychic barrier. Ang Christian psychic barrier, dyan na ngayon, dulutang ang kanyang conscious mind. Ngayon, ano ang conscious mind? Ang conscious mind, ito yung nagdidesisyon. Ito ngayon yung ikaw. Ito yung lahat, ito yung nag-iisip, ito yung tumatanggi. Di ba? Ito yung binaborn again sa akin. Yung conscious mind mo. This is the soul. When your very soul. Di ba? Ito, meron siyang kakayahan, may ability siyang, pinagkaiba yung subconscious mind, meron siyang ability tumanggi. Ang subconscious mind, walang ability tumanggi. Tatanggap lang yan. So, ngayon, dahil ang kanyang program ay galing sa outside world, so perverted. Sino ngayon ang nasa control tower? Yung conscious mind galing kasi, ito ang control tower. Sino ngayon nakaupo sa control tower? Eh, di syempre, yung pinanggalingan ng program nito, sino ba yung hari ng outside world? Di ba si Satan? Siya ngayon na nasa control tower mo. Ngayon nakilala mo ang Diyos. Di ba? Ito ang kagandahan pag nag-born again ka. Ang unang binabago sa'yo, yung mindsetting mo. Pag born again ka, tumagaw sa Panginoon, unti-unti, sabi nga ni Pablo, I will die daily. Kapag ka, magkakaroon ka rin sabi ni Pastor Dad sa preaching niya, yung na paradigm shifting. Di ba? So, hindi isang araw yun, hindi isang taon yun. Unti-unti yun. Kaya sabi ni Pablo na, I will die daily. Kasi unti-unti, ilalaglag mo lahat yan, babaguhin mo lahat yan. Kailangan mamatay ka dyan. Babaguhin mo yung program mo. Para ang mag-control dito sa control tower, at yung program mo yan, manggagaling yan doon sa salita ng Diyos na naririnig mo. Bigat niyo? Naririnig mo. Gagaling yan. So, mag-i-input ka ngayon ng silimuan na ito, computer dito, panibagong data. Diba? Papalitan mo lahat ng data mo. Yung dati mo, galasenggo ka, palitan, delete. Diba? Sinungaling ka, delete. Diba? Babaero ka, delete. Chismosa ka, delete. Ingitero ka, delete. Delete mo lahat yan, di ba? Papalitan mo ng bagong data. Di ba? Papalitan mo ng bagong. Hindi yan nangyayari, sabi mo nga, hindi yan nangyayari over a cup of coffee. Okay, overnight. O hindi nangyayari na ganyan. Kaya, anong kailangan para maalis yan? Mawala yan. Anong kailangan para magkaroon ka ng paradigm shifting? Conscious mind, subconscious mind. Kailangan mong matrain. Everybody, naniniwala kayo sa rapture. Di ba? Sa caught up. Lahat tayo dito naniniwala. Amen. Amen. Pagkalagay mo, mara-rapture ka, uupo ka lang kay Pastor Eddie o kay Pastor Boy. Tuwing linggo, makikinig, pag-uwi mo, simula Lunes hanggang Biyernes, hindi ka Kristiyano. Kristiyano ka lang. Kapag ando ka lang sa gawain. I don't think so. Mara-rapture ka. Malamang marapture lang sila Pastor. Di ba? So, kailangan naisip mo na maging katulad ng mga pastor natin. Paano mangyayari yun? Minsan may nagtanong sa akin kabataan, Pastor Joel, paano kung malalaman na yung lalaki is the right person, yung babae yung right person, tungkol sa LCN? Simple lang. Puntahan mo sa bahay. Tingnan mo kung anong klaseng relasyon meron siya sa magulang at sa kanyang kapatid. Kung nakita mo, pinabatok-batok kanyang kapatid niya. At yun ang makipag-usap, ganun din pakipag-relasyon ang gagawin niya sa'yo, for sure.
Kung ano siya sa magulang niya, ganun siya. Kasi yun ang training niya. Yun ang nakasanayan niya. Yun ang nakaprogram sa kanyang paradigm. Di ba? Makikita mo ang totoong uri ng tao, tingnan mo kung ano siya sa pamilya niya. Mukha, yung makikita natin sa church, pwede mo effect yun eh. Di ba? Padaling Sunday, pwede mo effect yan. Di ba? Pwede maging showmanship. Sabi ka ni Patolino, maging palabas. Di ba? Anong totoo? Doon sa bahay. Doon sa pamilya mismo. Di ba? Siya, magalang, masumuli sa ama't ina. Di ba? Lahat na sinasabi ng ama't ina, pinapakinggan niya, ginagawa niya. Pag siya ay may pagmamalasakit sa kanya bunsong kapatid, hindi nagdadamot, hindi binabatukan ng kapatid. Di ba? Maganda relasyon niya sa kapatid niya at sa kanya magulang. Ay, naku, swerte ka. Jackpot ka! Sagutin mo na, Karil. Sagutin mo na, sis. Nakakita ka ng ganun lalaki. So, kasi kung paano niya minamahal ang kanyang magulang, ang kanyang kapatid, ganun kanyang mamahalin. Kasi ganun siya pinalaki. Amen? Pagpakan natin ng Panginoon. Tayo dyan. Diba? Kaya I was blessed. Sabi ni Pastor, sino nakasabi na talagang pagpasaway ang anak, sigurado pasaway ang magulang. Kami mga nag-react. Okay. Depende. Tama, okay. Tama ko. Ayan. Okay, ngayon. Ngayon, Pastor. Totoo yun, sabi natin. Yung mga, sabi nga ni Duterte, tapos si Duterte yung laki-laki, hindi ko niya palabas niya yung ordinansa, na lahat ng mga minor age na makikita sa kalsada, dadaputin, hindi para gulong. Ang itukulong yung magulang. Tama nga naman eh. Anong klaseng palaki at rin yung ginawa mo? Bakit yung minor dida na anak mo ay nasa labas pa, ganong oras? Anong klase? Diba? So, sino pinapanood? Ano bang alam niyan? Kasi na pag-usatakay ko sa church na tungkol sa freedom. Ito naging masyadong controversial sa akin itong wala to eh. Ang freedom. Ang freedom para sa akin, katulad ito ng isang kutsilyo. Kutsilyo. So ano ba, anong pwedeng pagkamitan ng kutsilyo? Ang kutsilyo pwedeng pumatay, makasugat, pero it will be useful. Diba? Marami siya pwedeng pagkamitan na useful siya. Pag ano ng karne, pag ano ng talikala, kaya marami, pag-abas ng ano, marami siya mga constructive na ano, pwede mong pagkabitan. Pero, ang kutsilyo, pwede mo bang ibigay sa katulad ni Dab Divine? Sa anak ko? Bata. Hindi mo pwede pagkatiwala sa bata ito. Kasi, maaaring, hindi niya alam ang paggamit. Maaaring sugatan niya sarili at masaktan niya kanyang sarili. Diba? Hindi niya nakalayaan. Kaya nito'y binibigay ng magulang kaysa kabataan. Kapag alam na niya kung paano gamitin ang kalayaan ito. Kasi pag ibinigay mo ang kalayaan ito sa iyong anak na hindi pa niya alam gamitin, aabusin niya ito at maaari yan pang pumatay sa kanya. Amen? Kaya marami sa kulungan eh. Dahil pinagkatiwala sa kalayaan. Maraming mga bataan na bubuntis. Diba? Dahil hindi makatiis. Diba? Ang babae hindi makatiis, maaga nabubuntis. Ang lalaki hindi makapag-antay, maaga nagiging tatay. Diba? Ang yan, amen? Ito yan. Diba? So, napakalaga ng training. Diba? Alam po ito, yung mga criminal sa Muntinlupa, hindi yan totoong kriminal. Sila'y bunga lamang. Bunga ng kasalanan. Ang totoong kriminal, sino? Yung magpalaki sa kanila. Ano nangyari? Bakit nandiyan ka sa loob ng kulungan? Natatandaan ko nung meron akong siyang barkada. Tawagin namin, Rigor. Kaya si Rigor, kaya si Ismael, yun yung alam pala, si Pieta, alam hati ng isang ina. Ang pangalan ng karakter, yung bad boy na anak no, Rigor. Kaya tawag namin sa kanya, Rigor. Kasi napaka-demonyo. Demonyo talaga ugali. Kung nakapunta ako sa bahay niya,
Kung gano'n sa kademonyo, abay parang mga santo ang magulang. Ang babait. Masay sa magulang. Ang mga kauso malumanay, napakamaobay talaga. Napakabait. Ini-interview ko sila. Sabi ko, nagsisisyo ako interview ko sila. Ano pa yung nagkaroon ng demonyo? Eh, napakabait niyo yung magulang. At nung ako'y napunta sa mensahe ko, naalala ko yun. Hindi pala pusit mabait. Ay magiging mabait na ang mga anak. Yung sobrang kabaitan nila, hindi nila kinukulit yung anak. Hindi nila pinapaalalahanan yung anak. So sila rin, ang nagpatubo ng sungay ng anak para maging demonyo. Yung sobrang kabaitan niya. Ano pinataiba ng mabait sa mabuti? Ano pinataiba ng mabait sa mabuti? Pareho ba yun? Ha? Magkaiba? Baka siya magkaiba? Ang mabait, ito, hindi kanya ikukulit. Kasi ayaw yun ng away. Ayaw ng away. Ayaw niya ng gulo. Kahit na alam niya mali ka, ito-compromise niya yun for the sake of your relationship. Yung relasyon mo sa kanya. Pero ang mabuti, ito-correct ka yan. Kahit masaktan ka, ito-correct ka yan. Kaya ang Diyos hindi lang mabait, di ba? Lagi sinabi sa Biblia, God is good. Di ba? God is good. Di ba? Di ba yung mabait yung mabuti? Ang mabuti, ito-correct ka yan. Lumatang magalit ka sa akin. Di ba? Kasi love is corrective. Openly good is better than Secret secret love. love. Mas mabuting sabihin ko na sa iyo kaysa mahalin kita ng palihim na hindi kita kinokorek. Oh, di ba, Stephen? Ha? Mararamdaman ba ng babae minamahal mo na mahal mo siya na di mo sinasabi? O hindi mo pinapakita? Ha? Hindi. Kailangan sabihin mo, di ba? And that's why, openly view is better than secret love. Mas mabuti yun. Di ba? Kaya alam niyo, ito. Lapit na ako matapos. Dali lang ako. Ito. Kaya, pagdating ng panahon na nakilala ang Panginoon, lahat na nakaprogram sa iyo, data mo, babaguhin yan ng salita ng Diyos. Maiinput sa iyo. Kung dati kang, sabi ito, yung mainitin ng ulo, makapal kayo ng patience. Diba? Mga pasensya, wala ba yung uto mo, hard time ng patience, diba? Kung dati kang selfish, kaya, nangyayari sa'yo, matututo kang magbigay, diba? Alam nyo, napag-isapan nga namin, sabi ng Pastor Boy yung nakaraan, sabi ko, ito pa isang perversion. Ito pa isang perversion sa mga Kristiyano. Yung way of thinking nila sa Diyos, ganito. Ginagawa nila genie ang Diyos. Ano ba yung genie? Your wish is my command. Diba? O hindi mo sumilang pala, oh genie, bigyan mo ako ng ganito. Your wish is my command. Ganun, ginagawa nilang genie ang Diyos. Diba? Pag pero hindi ganun ang Panginoon. Para sabi mo, ito kung isang kaibigan ko na ganun ang thinking niya, mentalidad niya. Sabi niya, Panginoon, ito na binata Panginoon, gusto ko na mag-asawa. Bigyan mo naman ako ng ICM, Panginoon. Diba? Gusto ko yung ganito. Hingi ako sa Panginoon. Hindi, okay lang. Hindi kasi bibigyan ng Panginoon niya pag tama puso mo. Pero, huwag ikaw ang bibigyan ng sign. Kailangan, kung hingi ka na sign, talagang kailangan kang isang hanggang sa Panginoon. Hindi, pareho lang yun. O Panginoon, naman niya Panginoon. Kasi, nasa kubo kami. Panginoon, kung sino unang kakatok sa pintuang yan? Yan yung faith ko, brada. Kung sino unang kakatok sa pintuan yan, yun na binigay mo. Ako, dinaawat ko dyan ako, umutubuhan naman Hindi! Yan ang faith ko, brad. Ibibigay ng Panginoon ngayon din. Kung di na, ikaw nagbigay ng sign, ikaw ang humingi ng sign, tapos ikaw rin magbibigay ng sign. Tama ba yun? Di pagkasabi niya yun, buti hindi kumulog. May kumatok, top. Ang kumatok, pagbukas yan, ako brad, excited ako, ito na nga, kita mo, agad-agad, tinugol ng Panginoon, may kumatok. Pagbukas niya, si Aling Surista, yung nagluluto ng talaguto ng Diyos, sanay na, sabi niya, sinabi niya, Panginoon, time out! Time out?
Di ba? Sabi ko, Brad, siya na yun. Kaya, humingi mo sa Panginoon eh. Huwag mo bibiduin ng Diyos. Kasi ginagawa mo, Gini ang Panginoon. Alam mo yung Diyos. Pag humingi ka ng pag-ibig, ano ibibigay sa'yo? Ibigyan ka ng mga taong hindi ka ibig-ibig. Para matuto kang umibig. Hindi ka mamagicin ng Diyos ha. Hindi po ako mamagicin kita para matuto kang umibig. Hindi ganun. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang manifestation ng Panginoon. Pag humingi ka ng patience, ano ibibigay sa'yo ng Diyos? Walang patience. Yung mga taong makukulit. Di ba? Yung mga taong makukulit, ang ibibigay sa'yo. Di ba? Para matuto ka, magpasensya. Di ba? Ganun yun. So, para mapunta sa ganun, bakit ka bibigyan ng Panginoon ng mga taong ganun? Kasi, para mat-train ka sa Word of God, salita ng Diyos. Hindi natin pwede ang mga bata, sasabihin natin ha, Brad, ay itarin natin yan kung talagang hindi naman predestinado yan. Bali wala din. Hindi talaga sa predestinado maliligtas. Bali wala din. Tingnan ninyo. Okay. Hindi predestinado ang basang ito. Pero trinay ng kanyang magulang sa salita ng Diyos. Pagdating niya sa kanyang isang accountability, kung saan ay kailangan niyang mamili. Kasi magdalagyan pa ron, mamimili siya eh. Di ba? Pag namili siya, iba man ang pinili niya, dahil. Dahil binigyan mo siya ng isang training na nakasanayan niya, ginawa mo siyang at least decente. Hindi siya mapapaniwala. Kasi ginawa mo siyang decenteng tao. Ginawa mo siyang mabuting tao dahil doon sa training na ibinibigyan ng salita ng Diyos. Wala ka ng pananagutan ng binis na magulang. Diba? Kaya dinay mo ang batang niya, hanggang sa lumaki siya, anong tawag sa kanya? Batang may laban. O, diba? Diba? May laban siya. Hindi kayo pasasalamatan ka niyan, May. Salamat sa training. Mapunta masyado sa pinili niyang destinasyon na puro mga kalibutan, angat siya ron. Kasi iba ang training niya. Diba? Yun ang kagandahan doon. At bilang isang magulang, wala kang pananagutan. Pero malaki ang pananagutan mo. Bilang isang magulang, hindi mo siya training. Mas malaki ang pananagutan mo. Diba? Amen? Para natin na lang eh. Basta sa langit, makakalay. Kaya napakabuti ng Panginoon. Nakita ninyo, kaya ko pinakita sa inyo to. Kasi, para malaman ninyo, kung saan tayo binabuhay. Paano tayo binabuhay? Kaya pa nabuhay ngayon ka, ang babagawin sa'yo ay yung mind setting. Kung paano ka mag-isip. Di ba? Ang kapatid ko dati, napakagulang yan. Oo, hindi kayo magulang. Napakagulang yan. Oo, pero ngayon nakita ko, nagsago. Oo. Diba? Diba, nakita mo yung mind setting, babaguhin sa'yo, yung pananaw mo. Kasi tayo, simula sa pagkapanak natin, lahat ng nalaman natin, lahat nalaman sa magulang natin, sa environment natin, lahat yan perverted. Even the fashion, even the way we worship, the way we talk, the way we move on our style, the way we think. Diba? The way we see things. Diba? Lahat yan perverted. Diba? Walang nakaligtas yan, all fall short of glory. Diba? Lahat yan perverted. Ang laki ng influence ng West natin. Diba? Ang laki ng West. Kasi it's a way of worship. Diba? Kasi yung mga pananalita natin, yung ano na itong lifestyle natin, ang laki ng influence. Yun ang hamburger. Diba? Yung hamburger na lang eh. Diba? Saan kumain ng hamburger, diba? Yung shawarma na lang eh. Sarap eh. Yung shawarma, sarap yung shawarma. Yung influence sa atin ng Western. So, mabuti ang Panginoon dahil ipinakita sa atin ng mga bagay na ito. So, kailangan natin talagang i-train ng bata. At kahit ang magulang eh. May pag-asa pa tayo eh. May train natin na sarili natin mapalitan yung paradigm natin eh. Na yung akala natin. Alam mo, ang Diyos hindi umihinto. Ang Diyos hindi nagtutuldok. So why we stop? So, let's continue study.
dito sa fellowship, kaya kami ito ang exercise kami. Ipipin sa fellowship. Kahit kanino. Hindi kami, kahit sa kulto, hindi kami takot makipag-fellowship. Nai-enjoy namin yun. Diba? Nai-enjoy mo yun, matututo ka. Diba, may sabi nila kailangan mong makisama. Makisama ka, huwag ka makisama. Diba? So, napakahalaga ang kailangan ma-realize natin. Diba? Kung ano yung in-input ni Satanas sa ating paradigm. Ano sa kailangan ko born again tayo? Diba? Kailangan born again ka, magbugwi ng mindset mo, papalitan ng Panginoon. Lahat ng data mo, lahat ng data mo, digilit yan. Papalitan ng Diyos yan. Kaya, mangyayari sa'yo, matutupat sa'yo siya sabi na, you are a new creation. Why? Kasi, papalitan ng data mo. Diyan, hindi na makilala mga kaibigan ko. Balik ka ba yan? Hindi ako makilala eh. Kasi iba na yung Joel na nakikita na ngayon. Wala na yung dating data. So, napakahalaga nun. So, ito, dito ko na tatapusin. So, napakahalaga na ating paglilingkod. Eh, wag nawa, maging basihan ang emosyon. Kapag yun naging basihan ang pananampalataya mo, hindi makakadali sa iyo ang pagpapahayag ng Diyos. Kasi, ang alam mo lang, ang alam ng emotion ano? Magalit, maging masaya, maging malungkot. Di ba? Ano pa? Maingit, ano pa? Wala siyang katuwiran na alam. Hindi siya marunong makatuwiran. Emotion yan eh. Kung ibabase mo dyan. Kasi kaya kayong kabataan, bakit kayo ang paborito na kaaway? Kasi, the age of 11 years old, ang padating sa 16, 17, sino rito 17? 8, o yan. Daw? Ha? Yan. Yan siya tao na nasa identity crisis ka. Meron kang identity crisis. Kaya ibig sabihin, simula ang age of 11, hanggang sa age of 18 years old, mga babae ha, simula ang age of 18 years old, lahat ng ginagawa nila, nakabati sa kanilang emosyon. Anong preso ko? Pakinggan mo kung anong music ang pinapakinggan niya. Rock. Di ba? Carefree. Ano ba yung rock? Walang pakialam. Carefree. Kasi naghahanap sa pe. Di ba? Makikita mo yung maturity niya sa kanyang music. Ano yung music niya? Kapakinggan niya. Yun siya. Kasi nakabati nga sa emosyon niya. Pagkat sa age of accountability. Kaya kailangan matrain siya. Na ang kanyang basihan, na kanyang pananampalataya, hindi sa emotion, kundi sa truth. Doon siya matrain. Diba? Ako mahal na mahal ko yung dati kong pastor. Mahal na mahal ko. Best friend kami. Tapos bilas ko pa siya. Pero, nung iba, nakita ko iba na yung aral niya, hindi ko sinundan yung laman. Hindi ko pinairal yung emosyon. Ano yung sinundan ko? Tumalun siya eh. Ano sinundan ko? Yung word. Yung truth. At sa akin yung pag-iiwalay namin. Kailangan nanindigan ako sa katotohanan. Kasi hindi nakabase sa nararamdaman ko ang aking pananampalataya. Kundi sa katotohanan. Diba? Madalas, maraming tao ganyan, di ba? Nakatingin. Nakatingin sa yaman. Kasi ito ang basihan na pananampalataya. Pero walang gagawin na kaaway sa atin. Ay pinatadyakan ka para sumobra o hinahin ka para magkulang. Di ba? Paano yung nakatingin dito? Siya. Kasama yan. Kapag ba natin ang Panginoon? Yeah. Gusto tawakin sa atin, Father Francis, small, yung salita. Okay. Turn. Alam niyo